Sa isang lugar sa kanayunan ng Kenya, isang magsasaka ang nakatayo sa gilid ng isang bukid na dapat sana'y itinanim 3 linggo na ang nakalilipas. Naroon na ang mga buto. Handa na ang lupa. Dumating na ang ulan. Ang kulang ay pataba. Ang kargamento na in-order niya noong Enero ay nakalagay sa isang lalagyan sa isang barkong nakaangkla sa isang lugar sa Golpo ng Oman. Naghihintay sa isang kumpanya ng siguro sa London na magdesisyon kung ang panganib ng pagdaan sa isang kipot na kasalukuyang pinag-aagawan ng 2 militar ay sulit sa premium. Hindi. Kaya naghintay ang barko. At ang bukid ay nananatiling walang laman. At ang isang desisyon na ginawa sa Washington at Tel Aviv tungkol sa infrastrukturang nuklear ng Iran ay tahimik na muling isinusulat ang kalendaryo ng agrikultura para sa 200 milyong tao na hindi pa nakarinig ng kipot ng Hormuz at hindi ito mahanap sa mapa. Ganito gumagana ang modernong digmaan. Hindi lamang nito sinisira ang mga lungsod. Sinasakal nito ang mga sistema. At ang sistemang sinasakal nito ngayon ay ang nagpapakain sa mundo. Ang kipot ng Hormuz ay 21 milya, ang lapad sa pinakamakitid nitong punto. Ito ang nag-uugnay sa Persian Gulf sa Golpo ng Oman at mula roon sa mas malawak na mga ugat ng pandaigdigang kalakalan. Bago ang digmaan, humigit kumulang 20% ng langis sa mundo ang dumadaan dito araw-araw. Kilalang kilala ang bilang na iyon. Lumilitaw ito sa bawat pagsusuri ng tunggalian sa gitnang silangan. Ngunit may isa pang bilang na halos walang nag-uusap tungkol dito nang lumipad ang mga unang missile. Noong huling bahagi ng Pebrero, isang bilang na sa ilang paraan ay mas mahalaga kaysa sa bilang ng langis. Dahil ang mga kahihinatnan nito ay mararamdaman hindi sa susunod na quarter, kundi sa susunod na ani. Humigit kumulang 1/4 ng pandaigdigang kalakalan ng pataba, lalo na ang mga input ng nitrogen at phosphate ay dumadaan sa Strait of Hormuz. At sa nakalipas na 2 buwan, halos wala sa mga ito ang gumagalaw. Inilagay ng punong ekonomista ng FAO ang laki ng paggagambala sa malinaw na mga termino. Sa pagitan ng 30-35% ng krudo sa mundo ay hindi gumagalaw. 20% ng natural na gas ay hindi gumagalaw. At sa pagitan ng 20-30% ng iba pang mga pataba ay hindi gumagalaw. Hindi iyon mga pagtataya. Iyon ang mga kasalukuyang kondisyon. Ang digmaan ay hindi lumikha ng panganib ng isang krisis sa pagkain. Ayon sa bawat seryosong analyst na nanonood nito, nagdulot na ito ng isa. Ang tanong ay hindi kung nangyayari ito. Ang tanong ay kung gaano ito kalala at sino ang magpapasan ng bigat nito. Upang maunawaan kung bakit ang pataba ang kritikal na variable, kailangan mong maunawaan ang isang bagay tungkol sa kung paano talaga gumagana ang modernong agrikultura. Ang Rebolusyong Berde noong ika-20 siglo, ang pagbabagong nagbigay daan sa daigdig na pakainin ang 7, pagkatapos ay 8 bilyong tao, ay hindi pangunahing isang kwento tungkol sa mas mahusay na mga buto o mas mahusay na mga pamamaraan sa pagsasaka. Bagaman mahalaga ang mga iyon, ito ay pangunahing isang kwento tungkol sa nitroheno. Ang sintetikong pataba na nitroheno na nagmula sa ammonia, na nagmula sa natural na gas, ang pundasyon ng mga modernong ani ng pananim. Alisin ito sa ekwasyon at hindi ka makakakuha ng bahagyang mas mababang ani. Makakakuha ka ng pagbagsak sa produksyon na walang makasaysayang na una, maliban sa taggutom. Ang mga bansang Gulf ay kabilang sa pinakamalakas na supplier ng mga hilaw na materyales sa mundo para sa mga pataba
na nitroheno. At sa ngayon, ang mga materyales na iyon ay hindi nakakarating sa mga magsasaka na umaasa sa kanila. Ang tiyempo ay nagpapalala nito sa paraang mahirap bigyang diin. Ang kakulangan ng pataba ay tumatama sa pagsisimula ng mga panahon ng pagtatanim sa halos lahat ng Africa at Asia. Ang agrikultura ay hindi gumagana sa mga timeline na pampolitika. Gumagana ito sa mga biolohikal. Kung hindi matatapos ang panahon ng pagtatanim, ang pinsala ay mananatili sa buong panahon ng pagtatanim. Ang isang tigil putukan na inanunsyo noong Mayo ay hindi magwawakas sa isang bukid na hindi nalagyan ng pataba noong Marso. Nagbabala ang Food and Agriculture Organization ng UN na wala nang hihigit sa 3 buwang panahon para sa aksyon bago lumala ng malaki ang mga panganib na makakaapekto sa mga pandaigdigang desisyon sa pagtatanim para sa 2026 at sa mga susunod pang panahon. Ang panahon na iyon ay nagsasara na. Naniniwala ang ilang analyst na nagsara na ito. Ngunit narito ang halos walang nagbigay pansin sa mga unang linggo ng digmaan. Ang fertilizer shock ay una lamang sa 3 channel ng transmisyon kung saan ang tunggalian na ito ay umaabot sa mga hapagkainan ng mga taong walang kinalaman dito. Ang pangalawang channel ay enerhiya. Ang produksyon ng pataba ay lubos na masinsinang gumagamit ng enerhiya, lalo na para sa ammonia at urea. Ang presyo ng urea ay tumaas ng halos 46% sa pagitan ng Pebrero at Marso 2026, habang ang tunggalian ay nakagambala sa daloy ng langis at pataba sa Hormuz. Ang mas mataas na gastos sa enerhiya ay nangangahulugan ng mas mataas na gastos sa produksyon para sa bawat calorie na itinanim kahit saan sa mundo. Ang ikatlong channel ay ang pagpapadala. Ang pagtaas ng premium ng insurance na dulot ng tunggalian ay nagpataas ng gastos sa paghahatid ng pagkain sa buong mundo, na nagdaragdag ng karagdagang gastos sa bawat punto sa supply chain, na sa huli ay napupunta sa mamimili o sa mga bansang hindi kayang bayaran ito ng mga mamimili sa budget ng tulong sa pagkain ng mga internasyonal na organisasyon na lampas na sa kanilang makakaya. Tinataya ng World Food Program na kung magpapatuloy ang digmaan hanggang sa katapusan ng Hunyo, at kung ang presyo ng langis ay mananatiling higit sa $100 kada bariles, 45 milyong karagdagang tao ang mahaharap sa matinding gutom na magdadala sa pandaigdigang antas ng gutom sa isang record sa lahat ng panahon. Ang bilang na iyon ay nararapat na makaranas ng isang sandali. 45 milyong tao. Hindi bilang estadistika, kundi bilang isang sukat. Iyan ay humigit kumulang ang populasyon ng Espanya, na itinulak sa matinding gutom hindi dahil sa tagtuyot, hindi dahil sa pagkabigo ng pananim, hindi dahil sa anumang natural na sanhi, kundi dahil sa isang desisyon sa patakaran, sa pamamagitan ng pagpili na isara ang isang kipot, sa pamamagitan ng desisyon na ang mga pampolitika at estratehikong layunin ng isang kampanyang militar ay sulit sa gastos. Isang gastos na hindi babayaran ng mga taong gumawa ng desisyon. Ang heograpiya ng pagdurusa ay hindi random. Sinusundan nito ang mga fault lines ng umiiral na kahinaan ng may katumpakan na halos mekanikal. Ang India, Bangladesh, Sri Lanka, Somalia, Sudan, Tanzania, Kenya at Egypt ay kabilang sa mga bansang pinakana sa panganib mula sa pananatiling sarado ng kipot. Ang pinagsasaluhan ng mga bansang ito ay ang kombinasyon ng estruktural na pagdepende sa pag-angkat ng pagkain, limitadong kapasidad sa pananalapi na tanggapin ang mga dagok sa presyo, at mga sistemang pang-agrikultura na tumatakbo na
sa ilalim ng stress mula sa pabago-bago ng klima, utang, at mga dekada ng kakulangan sa pamumuhunan. Hindi sila ang lumikha ng krisis na ito. Wala silang boto sa mga desisyong nagdulot nito. At sila ang mananagot sa hindi katimbang na bahagi ng mga bunga nito. Ang Sudan ang kaso na naglalarawan ng kalupitan nito ng mas tumpak. Ang Sudan ay nakakaranas na ng mga kondisyon ng taggutom bago pa man magsimula ang digmaan sa Iran. Ang sistemang pang-agrikultura nito ay gumuguho na sa ilalim ng bigat ng isang panloob na tunggalian na pumatay ng daan-daang libo at nagpaalis ng milyon-milyon. Ang Sudan ay nag-aangkat ng mahigit kalahati ng mga pataba nito sa pamamagitan ng dagat mula sa rehiyon ng Persian Gulf, at ang World Food Program ay napilitang ilipat ang mga kargamento ng pagkain sa pamamagitan ng mas mahahabang ruta sa Red Sea upang makarating sa bansa. Ang mas mahahabang ruta ay nangangahulugan ng mas mataas na gastos. Ang mas mataas na gastos ay nangangahulugan ng mas kaunting paghahatid. Ang mas kaunting paghahatid ay nangangahulugan ng mas maraming tao na nagugutom na ang nawawalan ng pangangailangan. Walang abstraksyon dito. Ang sanhi ng kadena ay nagmumula sa isang missile strike sa isang pasilidad nuklear ng Iran hanggang sa isang bata sa Khartoum na hindi kumakain ngayon. At doon nagbago ang lahat sa pagsusuri. Dahil kapag imapa mo ang heograpiya ng krisis sa pagkain na ito, kapag tiningnan mo kung aling mga bansa ang pinaka-naapektuhan, kung aling mga rehiyon ang makakaranas ng pinakamatinding pagtaas ng presyo, kung aling mga populasyon ang may pinakamababang kapasidad na umangkop, ang makikita mo ay hindi isang random na distribusyon ng pagdurusa. Ang makikita mo ay isang mapa na halos perpektong sumusubaybay sa mga bansa ng Global South na gumugugol ng mga taon sa pagsisikap na bawasan ang kanilang pagdepende sa internasyonal na kaayusan na pinamumunuan ng kanluran. Ang mga bansa ng Africa at South Asia at ang Middle East na nag-hedge sa pagitan ng Washington at Beijing, na nagtatayo ng mga relasyon sa parehong kapangyarihan habang sinusubukang maiwasan ang pagkalugmok ng kanilang kompetisyon. Iyon mismo ang mga bansang sinasabihan ngayon sa pamamagitan ng mga pisikal na kahihinatnan ng digmaang ito, na ang kanilang mga diskarte sa hedging ay may mga limitasyon, na kapag ang mga dakilang kapangyarihan ay naglaban, ang mga gastos ay bumababa. Palagi. Hindi ito pinalampas ng China. Pinapanood ng Beijing ang krisis sa pagkain na nagaganap ng may maingat na atensyon ng isang estado na gumugol ng mga dekada sa pagbuo ng impluwensya sa mga bansang ngayon ay pinakadesperado. Ang alok ng diskwentong pataba sa mga bansang Aprikano na nahaharap sa kakulangan ay hindi kawanggawa. Ito ay mga geopolitik na nakasuot ng humanitarian mask. Ang paglawak ng pamumuhunan sa agrikultura ng China sa buong Sahel at East Africa na bumilis sa mga linggo mula nang magsimula ang digmaan ay hindi nagkataon lamang. Ito ay ang matiyagang pagpapatupad ng isang pangmatagalang estratehiya na nakakaintindi sa isang bagay na tila patuloy na nakakalimutan ng Washington, na ang katapatan ng mga bansa ay hindi gaanong hinuhubog ng mga ibinahaging halaga, kundi ng kung sino ang nagpapakita kapag walang laman ang mga istante. Sa Estados Unidos, 70% ng mga magsasaka ang nag-uulat na ang mga gastos sa pataba ay tumaas ng husto na hindi nila kayang bilhin ang kanilang kailangan para sa panahon ng 2026. Mahalaga ang bilang na iyon dahil ito ay malinaw sa politika sa paraang hindi nababasa ang tagutom sa Sudan. Bumoto ang mga magsasakang Amerikano. Lumilitaw ang mga presyo ng grocery sa Amerika sa datos ng botohan. At ang mga kahihinatnan sa politika sa loob ng bansa ng isang pagkabigla
sa presyo ng pagkain sa isang bansang pagod na sa implasyon, ay nagsisimulang mag-isip sa Washington sa paraang hindi nagagawa ng mga argumentong makatao. Mapait ang ironiya. Ang administrasyong naglunsad ng digmaan na nangangatwiran na gagawin nitong mas ligtas ang mga Amerikano ay hinaharap na ngayon ang posibilidad na ginawa nitong mas mahal ang pagkain ng mga Amerikano sa isang siklo ng halalan kung saan ang halaga ng pamumuhay ang nangingibabaw na isyu. Ang mga senaryo mula rito ay sumasanga sa mga paraang tunay na hindi tiyak. Kung muling magbubukas ang kipot sa mga darating na linggo at magpapatuloy ang daloy ng pataba, ang pinsala ay magiging malaki, ngunit mapapamahalaan. Ang mga presyo ng pataba ay malamang na manatiling mataas sa buong unang kalahati ng 2026 at kahit ang pagbabalik sa normal na pagpapadala ay hindi agad makakapagbawi sa mga pagtaas ng presyo na nakakulong na sa sistema. Ang mga kakulangan sa ani mula sa mga hindi natukoy na panahon ng pagtatanim ay magbabawas sa pandaigdigang supply ng pagkain sa huling bahagi ng taong ito at hanggang sa 2027. Ang 45 milyong tao na itinutulak patungo sa matinding kagutuman ay hindi makakabalik sa seguridad ng pagkain sa sandaling mapirmahan ang isang tigil putukan. Ang mga krisis sa kagutuman ay may momentum. Mas madali itong likhain kaysa baligtarin. Kung magpapatuloy ang pagkagambala hanggang Hunyo, ang pinsala ay papasok sa ibang kategorya. Nagbabala ang FAO na ang hindi sapat na mga input sa kasalukuyang siklo ng pagtatanim ay magpapababa sa output sa 2026 at magpapahaba sa krisis hanggang 2027. Sa puntong iyon, ang pandaigdigang stock ng cereal na kasalukuyang nagbibigay ng ilang buffer ay magsisimulang maubos. Ang mga bansang nagpataw ng mga paghihigpit sa pag-export noong krisis sa pagkain noong 2007 hanggang 2008, ang China, India, Vietnam, Ukraine, ay muling haharap sa parehong mga presyon sa politika. At kung tutugon sila sa parehong paraan, sa pamamagitan ng pagprotekta sa domestic supply, sa kapinsalaan ng mga pandaigdigang pamilihan, ang kaskad ay bibilis sa mga paraan na napakahirap pigilan kapag nagsimula na ang mga ito. Ang mas malalim na aral ng krisis na ito ay isa na tinatanggihan ng internasyonal na komunidad na matutunan sa loob ng mga dekada. Humigit kumulang 1/4 ng mga pangunahing pataba sa mundo ang dumadaan ngayon sa Strait of Hormuz, at ang paparating na krisis sa pagkain ay pinalala ng mga krisis sa klima at utang na kinakaharap na ng karamihan sa umuunlad na mundo. Ang isang pandaigdigang sistema ng pagkain na itinayo sa ganoong antas ng konsentrasyon sa heograpiya ay hindi isang sistema ng pagkain. Ito ay isang pananagutan. Ang bawat tunggalian na dumadampi sa nag-iisang choke point na iyon ay automatikong nagiging isang kaganapan sa seguridad ng pagkain para sa bilyon-bilyong tao na walang kaugnayan sa pinagbabatayang alitan sa politika. Alam na ito ng mundo sa loob ng maraming taon. Kaunti lang ang ginawa nito tungkol dito. Dahil ang pag-iba-ibahin ang mga supply chain at pagbuo ng katatagan sa agrikultura sa mga mahihinang bansa ay nagkakahalaga ng pera at nangangailangan ng pangmatagalang political will. At ang mga iyon mismo ang mga mapagkukunang nauubos ng mga digmaan na siyang dahilan ng kahinaan. Ang krisis na ito ay hindi isang abstract na pagbabago-bago ng merkado. Ito ay isang resulta sa politika. Ang desisyon na makipagdigma, ang desisyon na isara ang kipot, ang desisyon na panatilihin ang blockade sa panahon ng pagtatanim. Bawat isa sa mga ito ay isang pagpili
na ginawa ng mga tao na may kapangyarihang gumawa ng iba't ibang mga pagpili. Ang 45 milyong taong nahaharap sa gutom ay hindi gumawa ng mga pagpiling iyon. Nabubuhay sila kasama ang mga bunga ng mga pagpiling ginawa ng iba sa mga kabisera na hindi nila kailanman dadalawin, tungkol sa mga tunggalian na walang kinalaman sa kanilang mga bukid o sa kanilang mga anak o sa mga butong nakaupo sa mga lalagyan sa mga barkong hindi gagalaw. Mayroong isang parirala na ginagamit ng mga ekonomista sa pagunlad kapag nais nilang ilarawan ang ugnayan sa pagitan ng mga desisyong geopolitikal at mga resulta ng humanitarian. Tinatawag nila itong mekanismo ng transmisyon. Ang parirala ay kapaki-pakinabang dahil ito ay walang dugo. Binabago nito ang koneksyon sa pagitan ng isang pag-atake ng misail at isang batang hindi kumakain sa wika ng mga sistema, daloy at mga indeks ng presyo. Ginagawa nitong mas madaling talakayin ang bagay na ito sa mga papel ng patakaran at mga silid ng komperensya. Ginagawa nitong posible na pag-usapan ang tungkol sa 45 milyong tao bilang isang inaasahang bilang sa halip na bilang ang aktwal na bunga ng mga aktwal na desisyon na ginawa ng mga aktwal na tao na nakakaalam o dapat sana ay nakakaalam kung ano ang maihahatid ng mekanismo ng transmisyon. Wala pa ring laman ang larangan sa Kenya. Ang barko sa Golpo ng Oman ay naghihintay pa rin. Ang panahon ng pagtatanim ay nagsasara. Araw-araw, kasama ang tahimik na kawalang bahala ng isang biolohikal na kalendaryo na hindi humihinto para sa mga tigil-putukan o mga usapang pangkapayapaan o ang siklo ng balita. Sa isang lugar, sa isang silid ng komperensya sa Geneva, isang opisyal ng UN ang naghahanda ng mga pahayag tungkol sa panahon para sa aksyon na natitira. Ang panahon ay totoo. Gayon din ang pader na isinasara nito. At ang distansya sa pagitan nila ay hindi nasusukat sa mga linggo o diplomatikong komunikasyon, kundi sa mga ani ng mga pananim na hindi tutubo, sa mga ani na hindi darating, sa taggutom na darating sa takdang panahon, tumigil man o hindi ang mga baril